In sickness or in health, for better or for worse, bahagi ito ng sumpaan ng mga ikinakasal na ngayon madalas nang hindi natutupad. Pero para sa mag-asawang Evelyn at Alfredo, ang pangako nilang ito sa isa't isa ang mas nagpatibay pa sa kanilang samahan. Kanin daw nilinda niya, Maris eh. Pinapakain, binibihisan, ginugupitan ng kuko, at inaakay pa sa paglalakad. Yan ang araw-araw na ginagawa ni Mang Armando para sa kanyang misis na si Evelyn. Si Evelyn kasi may napakalubang sakit. Matagal na ang 3 years, mamamatay na siya. Sa harap ng altar nagsumpaan na hanggang kamatayan hindi mag-iwanan sa kabila ng karamdaman o ng kamalasan. Subalit sa pagbubuntis pa lang ni Evelyn, sinubok na sila ng tadhana. Yan, 6 months, 2 weeks, umanak siya, naka-incubator, namatay din po. Makalipas po ang ilang taon, nabuntis ulit po siya. Ganun ulit po, 6 months, 2 weeks, incubator din po. Kahit bed rest na siya, patay pa rin. Tapos yung anak ko po ngayon, ayun, ganun pa rin po yan. 1 buwan din siya sa incubator, siya nakasurvive. Sa huli, tagumpay din silang nakapagsilang ng isa ng ligtas, si Xavier, na ngayon 15 anyos na. Magkatuwang sa hanap buhay mag-asawa, si Evelyn naman, ang taga-benta sa maliit nilang pwesto sa tabi mismo ng kanilang tahanan. Pag naghahakot po ako galing bundok, siya po nagkilo, yung mga nagdating po dito, siya nagatimbang. Siya talagang katuwang ko sa buhay. Nung nagkasakit siya, pilay ako. Hanggang sa dumalas ang pamamanhid at pangangalay ni Evelyn. Akala nila nung una, dala ito ng pagod. Pero hindi na tinatantanan si Evelyn ng mga sintomas. Kaya sinubukan na nilang magpakonsulta sa doktor. Mahina talagang paa niya, pinacheck up na namin sa mga doktor. May laboratory siya, wala namang makita kung anong sakit. Siguro naka-5 doktor kami dito. Paikot-ikot sa hanggang Pinamalayan. Hanggang sa yung kaliwang paa niyang nangingimay, na nawalan ng lakas, napunta sa kamay naman na. Kaliwang kamay din. Tapos napunta sa kanang paa, kanang kamay. Ngayon po ay sa pagsasalita na siya at pagkain. Hanggang sa nangangayayat na siya. Palala ng palala ang kalusugan ni Evelyn. Subalit, walang doktor na malapit sa kanila ang makapagsabi kung ano ba talaga ang kanyang sakit. Di na tuloy maiwasan ni Armando na makinig sa mga sabi-sabi na baka kulam o merong elemento na nagpapahirap kay Evelyn. Ito ba'y malaki? May nakapagsabi sa amin, pagkagawa daw ng tao, yung mga paraya daw na yon, mga barang baga. Ang dami na namin pinagamutan ng tao. Abot na kami ng boundary ng Occidental, itong Halos Oriental, ng mga albularyo, naikot na namin yan. Sa huli, bumalik din sila sa isang tunay na doktor. Ang diagnosis, amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Yung 2022, nakapagturo sa amin, dali namin sa neuro, sa Kalapan. Lahat ng test, pinagawa sa amin. Doon lumabas ang result ng kanyang sakit. Ang masama noon pa, paglabas ng result, sarap-harapan na mismo sinabi dun sa asawa ko, matagal na ang 3 years, mamamatay na siya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Armando. Hindi niya akalain na ang babaeng isinumpa niyang sasamahan habang buhay na may miligro na ring kunin sa kanya agad. Subalit, sa halip na magpadaig sa pagsubok, pinili ni Armando na yakapin at mas tindihan pa ang kanyang pagmamahal kay Evelyn. Gaano ba kalaki ang tsansang gumaling si Evelyn sa kabila ng kanyang pambihirang kondisyon? Alamin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Sa datos ng National Organization for Rare Disorders, 1 hanggang 3 sa kada 100,000 na tao lamang ang dinadapuan ng ALS o amyotrophic lateral sclerosis. Kung gaano kabihira ang nagkakasakit nito, tulad ni Evelyn, ganun din daw katumal ang tsansa na gumaling dito.
pagising sa maga. Punasan ko muna siya, palitan ng diaper. Hindi, magayon ang tubig, paliguan ko siya. Bago mag-almusal, siyempre bibihisan. Bago ilagay ko din sa sopa, doon na siya maghapon. Ito ang daily habit ni Armando bago siya maghanap buhay sa pagkukopra. Bago nalumpo sa sakit ang misis niyang si Evelyn, masigla, maalaga, palakaibigan at sadya raw na masikaso ito sa kanyang pamilya. Aminado si Armando na namimiss din niya ang mga panahong ito. Sa araw ng linggo, lagi kami nagasimba, namamasyal. Bihira na po. Wala na. Nawala na ang lahat. Pag-amin pa niya, kung minsan, halos mawalan na rin siya ng pag-asa. Nung nilistahan siya ng gamot ng doktor, kanila bagis, bali 2 weeks lang siyang uminom. Siya ang umayaw dahil sabi niya, wala namang gamot yung sakit niya, bakit iinom ako ng gamot na ganito? Kahit yung kusa siyang upo, hindi na po niya kaya. Lahat ng ano mo sa kanya, igagawin na ng iba. Wala na siyang kaya. Pag umus-us siya pag bumaba siya, hindi na siya makabalik pataas. Itataas mo naman siya. Sa tuwing pinanghinaan ng loob, binabalikan niya ang napakagandang araw na ito noong 2006 nang magpalitan sila ng I do ni Evelyn. Ito ang babaeng pinangakuan niyang ibigin ng buong puso't buong lakas nang walang kondisyon hanggang siya ay nabubuhay. Kaya sa panahong ito na si Evelyn ay mahinang-mahina, sinisikap ni Armando na maging malakas at umiwas sa disgrasya. May kalakal ako kinuha sa tulay, siguro wala pang 1 oras. Doon sa sopa na yon, nahulog po siya. Kaya hindi talaga pwedeng wala siyang kasama. Ayun, umiiyak siya nung dumating ako. Dali-dali ko na po siyang binuhat. Kailangan din kasi siya ng kanyang anak na si Xavier. Ngayon, sa edad na 15 taong gulang, nakakatuwang na rin siya ni Mang Armando sa pag-aalaga sa kanilang ilaw ng tahanan. Nagabantay-bantay lang po kay Mama. Nagpakain po minsan. Bantay ng bahay pag wala po si Papa. Ako po nagkasikaso rin po kay Mama. Minsan nabuburyong dahil hindi siya makapaglaro. Bata pa siya. Kahit napunta ng mga kaibigan, hindi siya makasama. Minsan naiinis sa mama niya. Pero nung bandang huli, nasanay na din po na siya nag-alaga sa mama niya. Walang iwanan din para sa best friend ni Evelyn na si Maribel. Miss na raw niya ang kanilang weekly bonding. Pag araw ng Sabado, sama-sama kami, nakain. May jamming po na kaunti. Sa kalagitnaan ng aming interview, napansin naming napapayak din si Evelyn. Patunay na kahit iginupo ng karamdaman ng kanyang katawan, hindi nito pinilay ang kanyang puso't isipan. Sa kabila ng lahat, desidido si Armando lalaban para sa kanyang asawa hanggat sila'y humihinga. Matagal-tagal ka pang mabubuhay dahil ilang taon nang nakalipas. Lumampas na. Eh, malakas pa naman siya. Kaisa mo kami sa labang ito, kaya naman, handog namin ang 3 buwang supply ng diapers at cleaning supplies at tulong pinansyal para kahit papaano ay makatulong sa pag-aagapay kay Evelyn. Ay siya. Hindi po ng iba pang pangangailangan ni Maraming pong salamat, Madam. Sir Idol Rapitol po. Maraming pong salamat. Malaking tulong po para sa amin ang binigay po ninyo. Hawakan mo muna. Hindi ka mo paniwala. Maraming pong salamat, Idol. Maraming pong salamat sa tulong po niyong binigay sa amin.